Ano-ano daw ba ang mga requirements sa pagpaparegister ng iyong online business sa BIR? Katulad ng Shopee or TikTok. Since Shopee seller na nga tayo mga ka-Oragons, at welcome back to me, nakapagawa na naman tayo ng content. So yun nga, naglabas si BIR ng rules na pati mga online sellers ay kailangang magpa-register na sa kanila. Ang meaning lang niyan ay kailangan ng magbayad ng buwis ang mga online sellers. Babanggitin ko muna yung mga requirements mga ka-Oragons ha, and then gagawan ko siya ng tutorial isa-isa. At ito na nga yung mga requirements. Una ay business permit. So, saan ba pwedeng kumuha ng business permit or business certification? Pwede ka makakuha nito online. Pumunta lamang sa sites ni dti.gov.ph. Pangalawa ay ang 1901 form. So, saan ba makukuha ang 1901 form? Mada-download mo ito sa sites mismo ni BIR. I-search mo lang ang bir.gov.ph. Pangatlong requirements naman ay ang 2 valid IDs. Pero kung national ID naman ang iyong ipipresent na ID, pwedeng isang ID lang ang ipresent mo. Yun ang national ID. Para sa mga nabanggit kong requirements, kailangan ito ay naka-PDF file. Tsaka naka-combine siya into one. Kaya kailangan i-combine nyo muna to bago ipasa kay RDO. Yun nga lang ang mga requirements sa pagpaparehistro ng iyong online business. Less hassle na nga ngayon mga ka-Oragons kasi pwede mo nang maparehistro ang iyong online business gamit lang ang iyong cellphone. Oo, cellphone lang. So once okay na nga yung iyong mga requirements, isisend mo siya sa iyong designated na RDO. Nung nakapagpasa na nga tayo kay RDO ng ating mga requirements ay mga 2 days ang inantay natin mga ka-Oragon. At ito nga yung kanyang reply. Yan. Nakalagay dyan sabi, pwede na nating pick upin ang ating certification. So meaning mga ka-Oragons, congrats, meron na tayong business certification. At naparehistro na natin ang ating business kay BIR. Para nga sa mga may katanungan dyan, huwag mahiyang mag-comment.